Umupo ngayong hapon si NBI Director Melvin Matibag sa Senate Impeachment Court. Dito ay sinabi ni Matibag na may person of interest na sila sa grave threats ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Ipinakita rin ang isang video na tila pagbabanta rin ni Davao City Mayor Baste Duterte. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad live. Angela. Jack, sa direct examination ng Article 4 o grave threats, iginiit nga ni NBI Director Melvin Matibag na hindi lamang pagbabanta ang ginawa ng Vice Presidente pagdating doon sa kanyang mga sinabi kay Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady Liza Araneta Marcos at kay dating House Speaker Martin Romualdez, kundi isa na itong pagpaplano para patayin ang mga ito. Dahil dito, bumuo ang NBI ng isang special task force base sa pattern of violence, motibo at kapasidad ng akusado. Ipinakita rin sa korte ang April 12, 2026 video sa Ridge Coalition Rally kung saan sinabi ni Davao City Mayor Baste Duterte na ulo ni President Marcos ang kanilang kailangan. Ikinumpara ito sa October 18, 2024 press conference ni VP Sara Duterte kung saan binanggit din ng bise na gusto nitong pugutan ng ulo ang Pangulo. Ayon kay Matibag, ang mga banta sa ulo ng Pangulo ay kapansin-pansing galing sa iisang pamilya. Anya, may kinetic force o kakayahan ng mga pahayag ni Mayor Baste na manghimok ng karahasan, lalo't umabot sa mahigit 600,000 ang nanood sa live broadcast. Ipinakita rin ang 2011 video kung saan may ginawang pananakit si Vice President Sara Duterte sa isang court sheriff, pati ang affidavit ni self-confessed Duterte Death Squad member Arturo Las Cañas na nag-uugnay kay VP Sara sa Oplan Tukhang at sa extrajudicial killing sa Lord Quarry. Bagamat kinuwestiyon ng depensa ang affidavit dahil hindi ito notarized, hinayaan itong mailagay sa records bilang patunay ng investigasyon ng NBI at hindi bilang katotohanan. Nasangkot din dito ang pangalan na ngayon hinahanap na si Senator Bato de la Rosa. Panghuli, sinabi ni Matibag na may listahan na ang task force ng posibleng hitman na kinausap ng Vice Presidente pero hindi pa ito masusumite para na rin proteksyonan yung kanilang informant. Jack, sa mga oras nga na ito ay nagpapatuloy yung sinasabing trial nga kung saan nakasalang pa rin si NBI Director Melvin Matibag. Jack? Angela, so ano mangyari? Sa oras na ito ay yung defense pa rin ang nagtatanong kay Director Matibag or nag-re-recross na ba or mga senator judges na? A few moments, Jack, nung bago tayo sumala ngayon, ang last monitor natin ay cross-examination pa rin ng depensa ang umiiral. Ang kasunod nito, ang inaasahan natin ay ang pagtatanong na ng senator judges sa mismong testigo. Jack? Isa pang huling tanong lang, Angela. Angela, kung matapos na itong si Director Matibag, tomorrow ay meron pang trial date, di ba? Isisimula na ba yung next article? Kung matatapos ngayong araw ang pagsalang ni NBI Director Melvin Matibag, may dalawa ng inaasahan na sasalang para nga naman doon sa first article of impeachment at ito ay ilang kawani ng Land Bank at may isa pa, kung tama tayo, tatlo, no, ang confirmed ay 2 empleyado ng Land Bank. Jack? Okay, maraming salamat, Angela Babad.